Maayong adlaw kanatong tanan. Magkauban na sadta balik sa atong kukabildo, federalismo. Unsa man ni kukabildo? Kukabildo means discussion, conversation, talakayan kung sa Tagalog, because we will be talking about federalism. The need to change our constitution, our system of government, the need to change the culture of the Filipino people, no? Kasi malaki na ang problema ng Pilipinas. Kasama natin ngayong araw ay si Federal Ding Generoso. Siya po yung spokesperson ng Consultative Committee to Review the 1987 Constitution na pinangunahan po ni Chief Justice Renato Puno. At kasama din natin ngayon si Sir Wendell Tamayo. Siya po yung head ng Technical Working Group ng Consultative Committee to Review the 1987 Constitution. Sila po yung kasama ng mga malalaking constitutionalist ng ating bansa na gumawa ng Bayanihan Constitution. Ito po yung proposed constitution na ipinagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte upang magkaroon tayo ng malinaw na basihan kung paano natin at ano ang mga bagay na dapat baguhin sa ating saligang batas. So ngayong gabi, iba na naman yung mga problema, no? Mga suliranin ng ating lipunan na ating pag-uusapan. So, daghang kay tag hisgutan karong adlaw na importante mahibaw-an sa mga tagsa-tagsa natong mga kauban aron ma-educate ta nganong dapat nato suportahan ang movement to change our constitution. Okay, kadaghanan sa mga problema sa atong katilingban nagsugod ni tungod sa sistema nga gi-impose ato sa mga Spaniards. Panahon pa na ni Miguel Lopez de Legazpi, gipadayon sa mga Hapon, gipadayon sa mga Amerikano, hangtod karon 1987 Constitution after the People's Power Revolution, mao gihapon na sistema ang gihatag sa atoa. Hangtod karon naglisod gihapon ng halos majority, halos tanan ng mga Pilipino. So, karong gabi na, we are very honored by the presence of our resource persons, no? Si Kading at si Wendell Tamayo. Mayang gabi o mayong adlaw, Sir Ding or Sir Wendell. Maayong adlaw ka-Federal Henry. Maayong adlaw sa ating mga kababayan na Bisaya, Cebuano, Waray o ano bang iba pang lingwahe dyan sa ating Kabisayaan at sa Mindanao. Isang araw na punong-puno po ng bagong pag-asa para sa ating lahat. Maayong adlaw sa Federal na Henry at kamusta ba kayo dyan sa Cebu? Kamusta lahat sa ating mga kababayan sa Cebu, sa buong Visayas at sa lahat ng mga Cebuano, lahat ng mga Waray, lahat ng mga Ilonggo at mga lahat ng ating mga kababayan sa Cebu at sa lahat ng mga Cebuano sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Daghang salamat sa iyong imbitasyon at magkausap tayo at maipaliwanag natin yung federalismo sa ating mga kababayan in the beautiful island of Cebu. Alay, pagkiging po kami dito, sir. Sana ganun din po dyan sa Luzon. Sumisinghap-singhap pa. breeding. Problema. Sir, yung response sa tingin nyo, yung response ng gobyerno natin under the unitary form of government, masasabi ba natin ito ay sufficient? Ito ay timely?
at ito ay excellent performance on the part of the government? Magandang katanungan mo yan na Federal Henry na mahirap sagutin. Pero ang nakita lang natin na ganito, dito sa pangyayari ng pandemya at pagkakaroon natin ng lockdown o yung quarantine, ay nakita ng buong bayan yung kakulangan at kakapusan, yung ineffectiveness, inefficiency noong ating unitary system sa pagtugon sa isang pandemya. At yan naman ay nakikita na natin noon pa man pagka merong mga kalamidad, hindi ba? Pagka bumagyo, pagka lumindol. Kasi nga yung sistema natin ay unitary na kontrolado ng national government, hindi lamang yung kapangyarihan sa pagtugon sa mga pandemya at kalamidad o emergency, state of emergency, kundi kontrolado din nila yung pera. Kaya doon lamang halimbawa sa pamamahagi ng tulong, yung assistance doon sa mga naapektuhan ng quarantine, nakita natin yung hirap na dinanas ng national government at ng local government units. Hanggang ngayon ay nakakarinig pa rin tayo ng mga hinaing ng ating mga kababayan, lalo na sa mga liblib na lugar, na hindi dumating sa takdang panahon yung tulong o kaya ay kapos yung tulong. Kasi wala namang mekanismo yung national government para ihatid yung tulong kahit yung DSWD. Kasi dapat yung DSWD yan na-devolve na dapat yan sa ilalim ng local government code, yung trabaho sa local government units Pero hindi ba naging sistema halimbawa ng pamamahagi ng ayuda, yung SAP na tinatawag, ay hindi ba nanggagaling dito sa Maynila yung pera, ipadadala doon sa region, tapos saka ililipat doon sa local government units, tapos nagkakagulo pa kung kanino bang listahan ng masusunod. Listahan ng DSWD o listahan ng local government. Diba? Naging usapin pa yan So nakikita natin yung hirap nung pagpapatupad ng emergency program kung ang sistema ay unitary. At bukod doon, ang nangyaring pagtugon ng ating pamahalaan ay one size fits all. Hindi katulad natin, halimbawa tayong tatlo dito, iba-iba ang size ng t-shirt natin. Ang tugon ng gobyerno, ang isang pulisiya applicable sa lahat. Pero iba-ibang kondisyon Halimbawa, nag-quarantine sa buong Luzon, ang insidente ng COVID ay naandito pa lamang sa Metro Manila at siguro may isang kaso sa isang lalawigan, pero naka-quarantine yung buong Luzon, walang gumagalaw. Di ba? Dahil nga unitary, one size fits all. So ang laki ng naging impact sa ating ekonomiya doon sa pagkakaroon ng ganyang sistema ng pagtugon sa isang pandemya. At bukod doon, halimbawa, pagdating sa edukasyon, one size fits all din ang policy na lahat sa buong bansa ay walang face-to-face classroom meeting, lahat sa pamamagitan ng internet. Pero merong lalawigan na walang insidente ng COVID At wala namang nakakapasok na ibang tao. Bakit kung ano yung applicable sa Metro Manila ay applicable sa lahat? So yan ang isang malaking palaisipan sa atin at malaking challenge kung papaano sa darating na panahon ay maging iba ang pagtugon ng ating gobyerno dito sa mga pangyayari ng pandemya o disaster. Nagkakaroon ng confusion dahil centralized nga yung natin, yung sistema. So, dito po tayo sa sir, sa balikan lang ako doon, Henry. Kung pwede, dagdagan ko lang kasi tama si Paring Ding but not just this is not just the response of the current government. It is actually the system that was created by the 1987 Constitution
that created all of these problems. Di ba? Yung pandemya, hindi nga alangang ganyang sitwasyon na naisip dun sa 1987 Constitution. Wala nga internet dun eh. Di ba? Wala nga yung terrorism dun. Kaya ang kanyang reaksyon na pinapayagan lamang ay nananatiling doon sa konsepto ng medyo old school. And therefore, it is the pandemic, itong pandemya na to, ang nagpapakita sa atin na talagang hindi na kaya ng 1987 Constitution na mag-react doon sa klase ng mga problemang kinakaharap natin bilang mga individual at bilang isang buong bansa. And tama yun, dahil nga over-concentrated, syempre hindi naman pwede rin gawin ng mga nandoon sa gobyerno yung mga bagay na tamang gawin pero hindi papayagan ng konstitusyon. Kaya ang problema dyan ay meron kang binigyan ng napakaraming kapangyarihan. Binigyan mo ang kapangyarihan ng presidente ng kapangyarihan pero tinali mo yung kamay niya para makagawa ng tamang solusyon dahil hindi papayagan ng konstitusyon. Kaya ako hindi ako kung magkaroon ng mga after nito, magkaroon ng mga question, mga investigasyon na naman, di ba? Mga kung ano-ano na naman na kasi hindi ko na ulitin yung problema. Pero lahat ng mga mukit-mukit, yung mga maliliit na problema na naranasan natin ngayon, systemic ang problema. Halimbawa nga yung SAP, di ba? Ano ang problema sa 1987 Constitution? Hindi naman pwedeng ibigay yung kapangyarihan sa local governments para tugunan yung pandemya kasi wala namang ganong mekanismo sa 1987 Constitution. Hindi pwede na umakto ang presidente nang walang basbas ng Kongreso. Yung Kongreso mo, nagkaroon na ng lockdown, March, kailan naipasa yung batas? Apakatagal, walang magawa ngayon yung presidente. Ngayon, ang pag-uusapan natin, itong vaccine. Lahat sasaksakan ng vaccine. Sino naman ang lang magdidesisyon? Yun lang nandoon. Tapos itong mga local governments natin, gustong bumili ng vaccine, may sariling pera, kailangan pang humingi ng approval sa DBM, sa NDRRMC, sa AITF para matugunan yung nakikita nilang problema sa kanilang lugar, iipitin pa rin, maiipit. Hindi naman iipitin, maiipit pa rin doon sa sistemang kinalalagyan natin. At yung ating mga local governments na alam ang gagawin, di ba? Meron tayong mga narinig na ganyan, pare. Meron tayong mga narinig na ganyan ka-federal. Alam yung gagawin sa lugar nila, hindi pwedeng gawin. Kasi sasabihin ng hindi nyo pwedeng gawin yan. Kailangan kami muna. Kami ang masusunod dito sa Maynila. Bago kayo may gawin dyan sa Cebu, na tama naman na gagawin ninyo, meron tayong narinig, gusto magpatayo nung umpisa ng testing center. Sabi nung national government, hindi kayo pwede magkaroon ng testing center, kami lang. Tama ba yun? Di ba? Pero dahil yun yung sistema, hindi pwedeng kumilos ang mga tao ng mga local governments nang walang basbas ng national government. That is in the Constitution. That is the Constitution. Kaya failure ito ng 1987 Constitution. Failure ito ng power structure at failure ito ng administrative structure natin under the 1987 Constitution. It is a failure. It is a systemic failure. The only remedy is to change the Constitution. Of course. Kaya nga, minsan si Presidente, dahil siguro parang, ang tawag dito, helpless na siya kasi nga dito sa sistemang under the 1987 Constitution. Minsan, inaano na niya naaway na yung ibang agency, di ba? Binabanatan niya yung COA. Ba't ganitong COA? Ba't stricto yung COA? Dapat wala na itong mga COA. So kasi, wala nga siya magawa kahit presidente siya. Dahil yung nasa saligang batas. Correct. At yan nga yung sinasabi natin yung sumobra sa check and balance dahil hindi nga alam nung mga
nung konstitusyon na magkakaroon ng ganito mga problema na hindi pwede buhay ng tao nakataya eh. So yan ay isang napakalaking problema. Checkmate imbalance na to. Checkmate. Ang sabi nga ni ang sabi nga ni Chief Justice, sa nangyari sa atin dito sa pandemya na ito, ni Chief Justice Puno, it just heightens the fact na kailangan na talaga natin baguhin ang ating konstitusyon. Dahil ang balakid na para tayo ay makakilos ay yung mismong konstitusyon natin. Oh, Sir, agree tayo dyan. speaking of Chief Justice Puno, pwede ba nating i-acknowledge yung ibang mga members ng committee na gumawa po ng Bayanihan Constitution para naman malaman ng mga nakikinig sa atin ngayon? Andyan ang ating spokesperson ng CONCOM. Yeah. Siyempre, Henry, ito namang Bayanihan Federalism Constitution na ito pinagtulong-tulungan nung 22 miyembro, kabilang si Chief Justice Renato Puno bilang chairman. Siyempre, yung ating technical working group, yung mga batang abogado na kasama natin dun sa group na, hindi ko na isa-isahin, yung ating secretariat, no, sa pamumuno ng ni ASEC Cadena ng PMS, at siyempre yung mga staff ng CONCOM members. So, pero dito ang mga talagang miyembro ng CONCOM, siyempre ang chairman ay si CJ Puno at ang vice chairman natin ay yung sa nakakalungkot na pumanaw na ay hindi pa natutupad yung kanyang pangarap na federalismo sa Pilipinas, si dating Senate President Nene Pimentel, ang tawag natin diyan ay Tatay Nene. Siya ang vice chairman at ang mga miyembro nito ay meron tayong dalawang justices ng Korte Suprema, si Justice Antonio Natsura at saka si Justice Bienvenido Reyes. No, at ang iba pang miyembro niyan ay si Arthur Aguilar ng Negros, no? Si Dr. Virgilio Bautista na galing sa Cordillera, si Professor Eddie Ali na galing sa taga Tawi-Tawi, no? BARM, representing yung ARMM Mindanao. Si Attorney Ferdinand Bocobo na retired mula sa military. Si Father Rani Aquino, no? Malaki ang mga kontribusyon ng mga taong ito. Yung Batikan na matagal nang nagsusulong din ng federalismo, bata pa tayo, kapapanganak ko pa lang siguro, ito na ang sinusulong si Attorney, dating Assemblyman Ruben Canoy ng Cagayan de Oro, dating mayor ng Cagayan de Oro. Si Attorney Antonio Arellano. Yan, si Attorney Roan Libarios, dating congressman ito. Si Attorney Ali Pangalian Balindong, ito'y sa sa Mindanao, sa Lanao del Sur, no? Si Attorney Martin Loon ng Zamboanga, si retired Commodore Rex Robles na pumanaw na rin ito, hindi ba, paring Wendell? Pumanaw na. Iniwanan na tayo ni Commodore. Okay, iniwanan na rin tayo. Si Attorney Susan Ordinario ng Bicol Region. Nag-iisa nating babaeng delegate pero napakagaling. Pero hindi ordinaryo itong babae. Hindi ordinaryo. Yung asawa daw niya ang ordinaryo. Si Attorney Rodolfo Robles ng Region 4A, taga Quezon ito eh. Si Attorney Randolph Parcasio ng Mindanao din ito. Si Attorney Victor de la Serna ng Bohol ito eh, hindi ba? Sa kasamaang palad ay hindi na rin natin kasama ito. No? At saka si Professor Edmond Tayaw, no? At si Professor Julio T. Hangki, no? Ito yung mga academic natin dito sa CONCOM. At siyempre, yung isa pang kinatawan ng Cordillera, si Attorney Lawrence Waknang. Yan. So yan ang bumuko ng CONCOM. Kaya na rin natin, i-acknowledge din natin na malaki ang partisipasyon dito ng Office of the Executive Secretary
dahil sila ay observer doon, ano? So laging may taga-OES na nandoon sa lahat ng hearing ng CONCOM. At of course, yung ating favorite na lagi nating kasama doon, ano, si Secretary Sitoy na taga dyan sa inyo, di ba? Yes, Si opo. ng PLLO. Lagi Opo. nami-miss ko na rin si Sec Sitoy, kaya gusto para makapunta tayo dyan sa Cebu para madalaw natin sa Cordoba, Tama, di ba? sa Cordoba. Yun yung ano Oo. niya. Di ba? Ano ba Tapos na ba yung tulay, Henry? Po? Tapos na ba yung tulay? Di ba gumagawa ng tulay dyan papunta sa Cordoba? Opo. Ginagawa pa po. Mga March daw matatapos. Okay So, hi po. Magandang gabi kay Secretary Sitoy ng PLLO. Ayan. Talagang araw-araw 'yun si Secretary Sitoy, nandoon talaga siya sa at talagang tinutukan niya yung talagang mga proceedings at bilang representative ng Office of the President at ng Presidential Legislative Liaison Officer. Namimiss na nga namin si Secretary Sitoy tsaka yung mga staff niya. Isa po siya sa pinaka matalinong Cebuano, no? Isa sa mga Totoo. aming banggiitang abogado diri sa Sugbo, si Mayor Sitoy. So, I hope magkita-kita ta ni Mayor Sitoy soon. Alex tayo. Sabihin mo mag-program tayo, samahan natin si Secretary Sitoy. Magandang kukapito yan. Marami tayong matututunan, sir. Yes, masarap ang kwentuhan namin nila Secretary Sitoy. Masarap pintuhan si Secretary Sitoy. Marami tayong ang naging bahagi ni Secretary Sitoy dun sa pagpapabilis ng pagbuo ng Consultative Committee. Yan. At saka malaki ang naitulong niyan ni Secretary Sitoy dahil tinulungan tayo niya noon noong 2017 na makapag-present sa gabinete ng roadmap. No, kasama natin si Secretary Sitoy, nagawa niya ng tulay tayo sa cabinet at nakapag-present tayo niyan sa isang meeting ng cabinet na kung hindi ako nagkakamali ay May 7 yata yun, 2017. Na kasama natin siyempre nag-preside noon ay si Presidente. Kaya malaki ang naging tulong ni Secretary Sitoy doon sa pagbuo, sa pagpapabilis ng pagbuo ng Consultative Committee. Kung hindi po ako nagkakamali, sir, siya yung Presidential Advisor on Legislative Concerns or Affairs. Parang ganon. Yes. Looking forward na makausap natin siya in person. Sir, balikan natin yung napag-usapan natin kanina about doon sa response ng gobyerno natin sa pandemya. Sa tingin niyo, sir, kung under tayo ng federal system of government, mas ano ba yan, yung mas efficient ba yung response ng gobyerno natin? Oo, At mas may pira pa tayo may bibigay sa mga nangangailangan? Hindi, malaki ang pagkakaiba ng pagresponde siguro kasamang Henry. Dahil ang mangyayari dito kasi sa ating draft ng Bayanihan Federalism Constitution, maliwanag dito na nakasulat mismo na sa mga pagkakataon na merong kang emergency, merong kalamidad, merong pandemya, ang pangunahing tutugon ay yung regional government. At papasok lamang, tutulong si federal or national government kung kinakailangan ng tulong ng regional government. So ang mangyayari dyan ay hindi yung one-size-fits-all policy, kundi yung mga regional governments ay sila ang bubuo ng first response na tinatawag natin. Yung unang responde mo, yan, ano ang gagawin mo doon sa buong region? Kada region, yun na muna ang mangyayari. No?
So hindi magiging katulad ng nangyari dito sa ating responde na dahil nga kontrolado ng national government ang lahat ng kapangyarihan ay na ano ba all the entire work fell upon the shoulders of the national government. Hindi kasalanan yan ng mga nakaupo sa gobyerno eh. Yan ay sabi nga ni paring Wendell, yan ay bunga lamang ng sistema. Wala naman silang magagawa eh. Kailangan nilang sundin yung sistema, no? Pero maiiba nga yan pagka naging federal na yung ating sistema. Under po sa Bayanihan Constitution, meron po pong Department of Health? Meron pa rin yan. Kasi yung health ay ang tawag natin diyan ay shared powers, Henry, ano. Pero siguro ang magiging malaking pagkakaiba katulad na nakita natin dito sa ating naging response ng kasalukuyang administrasyon. Dito sa 1987 Constitution, centralized lahat ng aksyon sa national government. Pagka nag-federal kasi tayo, may mga mananatili pa rin na functions ng health na nasa central government at merong mapupuntang functions sa regional government. Pero dahil may kaakibat na pondo ang anumang kapangyarihan, yung matitira sa national government, yun na lang yung pondong pakikialaman nila. At yung mapupunta sa regional government, yun ang pondong mapupunta sa kanila. Example, ano yung matitira dapat kung federal tayo sa national government? One is the standards of health care. Dito, ang nangyari sa atin sa pandemya dahil lahat ng kapangyarihan ay nasa national government. Ultimo, yung pagbili ng PPE, pagbili ng face mask, problema ng secretary at therefore accountability niya. Kaya ang nangyayari, ang daming iniintindi ng national government, hindi nila nagagawa ng maayos at epektibo lahat ng kailangan gawin. Pero kung federal tayo, hindi na bibili ng PPE ang national government ng para sa mga region na papadala pa sa Tawi-Tawi, papadala pa sa Batanes, papadala pa sa Davao. Yung mga nandoon na sa Bangsamoro, sa Cordillera, lahat kayo ay mayroon ng pondo na nasa inyo. Kung ang desisyon nyo ay bumili ng PPE at face mask, hindi na kayo magpapaalam sa DOH. Pero si DOH, syempre meron pa rin siyang mga staff na magre-research, mag-aayos ng maghahanap ng tag dito ng mag-establish ng standards, hahawak pa rin sila ng mga samples ng mga virus, bibili rin sila ng PPE pero para sa kanila na lang, para sa staff nila. Hindi katulad ngayon, pati yung sa Tawi-Tawi, ang kailangan bumili head office. Tapos nagiging problema ngayon dahil pinatigil mo ang eroplano, pinatigil mo ang barko, pinatigil mo ang mga logistics, hindi makarating dun sa Tawi-Tawi. Yan, malaking problema yan. Yan ay napakatindi. Pangalawa, siyempre, alam natin yung virus, hindi naman dito sa atin nagsimula eh. Di ba? So, dapat ang trabaho ng national government, kung federal tayo, siguraduhin hindi makapasok o makontrol na makapasok yung pandemya dito sa atin, yung virus. Hindi nga nila natutukan yon dahil nga ang dami-daming kailangan nilang gawin at preparasyonan na sila lang ang gagawa. Bakit? Pinatawag ba yung mga gobernador? Pinatawag ba lahat ng provincial health officer sa tinanong ng DOH? Di ba hindi? Yes. At sabi sa kanila, hindi, hintayin nyo. Hindi kayo pwedeng kumilos ng hindi namin ginagawa. Kasi nga, yun yung sistema. Pero kung federal yan, Yes. yung mga provincial health officers mo, mag-iisap-usap yan. Paano natin patutulungan na masigurado na yung ating region ay makontrol yung pandemya. At yung mga regional governor, sisiguraduhin yan, i-secure nyo yung border ng region. Yes. Di ba? Ngayon hindi, nangyari, secure mo yung barangay. Kaya lilipat ka lang sa kabirang barangay na wala ring COVID,
hindi ka rin makalipat. Ang trabaho mo lang nandoon sa poblasyon, nandito ka sa pangatlong barangay, 3 checkpoint yung dadaanan mo. Di ba? Ang problemang malaki yon. Samantalang kung may regional governor ka, yung taga Cebu pwedeng pumunta ng Bohol yon. Kung wala namang COVID sa Cebu, walang COVID sa Bohol, pero si governor sinisigurado niya, oy, sandali, basta may papasok sa region natin, kailangan masigurado natin walang COVID. So habang pinoproteksyonan ng national government na hindi makapasok sa Pilipinas yung COVID, yung mga regional governments, sinisigurado niyang wala makakapasok, pero dahil wala pang COVID sa kanya, tuloy-tuloy lang ang ekonomiya niya. Hindi katulad ngayon, nagkaroon lang ng COVID sa Metro Manila, nagsimula sa buong Luzon, naging buong Pilipinas na. Mabigat doon, 42,000 checkpoints yun. Meron nga akong nakausap, pare, Arending, yung isang biyahero na, alam mo, biyahero ako di ba? Ibig sabihin, may umiikot-ikot ako sa yun ang negosyo ko Saka nagbabiyahe ka ng tinapa Tinapa. Mga Alam mo sangpamigat ba? tinapa. Alam mo bang yung gulay galing sa norte, lahat ng dinaanan niya, ultimo bayan, sine-checkpoint siya. Kaya pagdating ng gulay, lanta na. Di ba? Hindi bali kung lanta lang. Baka nabawasan ng 10 kilo. Hindi naman siguro. Sana naman di ganun. Pero yun ang isang malaking issue. Kasi nasyadong fragmentalize ang approach. Para bang napunta tayo sa sitwasyon na nakulong tayo sa sarili nating bahay, samantalang pwede naman na kung mayroong kang gobyerno sa region, sasabihin niya, yung Central Luzon, pangangalagaan natin. Hindi na lang si Presidente ang nag-iisip, yung regional governor, sapagkat siya may kapangyarihan din, ayon sa konstitusyon, para pangalagaan yung kalusugan ng kanyang mamamayan. At kapag siya nag-fail sa, let's say, ang failure niya ay sa Cebu o sa region Central Visayas, siya ang sisingilin, hindi si Presidente. Ngayon ang problema nandoon sa yung bagong outbreak sa Kamuning sa Quezon City. Kasalanan pa rin ni Presidente. Oo. lahat nga ang sisi lagi sa Presidente. Para lahat ng problema ng bayan ay nasa Presidente. Kaya minsan sinasabi ko, intindihin nyo naman, ang may kasalanan, 70, ilang taon na ba si Presidente? 70 plus, at matanda na. Lahat pa rin sa kanya yung sinisisi. Okay. Pero yung kasi, ang naturalesa ng sistema, talagang sisisihin ng Presidente sa failure na nangyari sa pandemya kasi lahat ng kapangyarihan nandiyan sa Maynila. Kahit yung anong mangyayari dyan sa Cebu pagdating sa pandemic, dito pa rin sa Maynila, pag-uusapan at susolusyonan. May taga Cebu ba doon? Meron naman, dati si Secretary Sitoy. Retired na yata si Secretary Sitoy Dati nga. Ayan. Nangyari yan doon sa Tacloban nung 2013 nata yun, yung Yolanda. Diba? Isa pa yun. Yung nangyari sa Tacloban. Ang mga tao wala kasi nag-aantay nga sa order galing sa taas. Diba? Lagi naman ganun ang ilang oras yung nasayang dahil wala silang ginagawa kasi nag-aantay sila sa order ng Presidente. Diba? So, yan ang nangyari din ngayon sa COVID-19. Mabagal yung response, inaantay natin yung order galing sa taas. Yan, kaya yun lang, huwag na yung pandemic. Di ba nakita natin yung mga baha-baha, yung mga dilubyo ng sunod-sunod na bagyo. Yung pati dun sa Batangas, yung pagputok ng Taal. Di ba? Lahat yun hinihintay nun, yung Presidente. Kaya, pagka nag-fail, Presidente may kasalanan. Ang problema natin. Lagi nga hinahanap, di ba?
Bumagyo, Oo, bumaha. nasaan Nakita daw ang mo, nasaan ang presidente? presidente? Lumindol, nasaan ang presidente? Oo. Abay, Kaya nga mas minsan Oo. gusto kong gamitin. maraming problema ang bayan. Hindi lang yun ang problema ng bayan at hindi lang yun dapat ang pinaglalaanan ng pansin ng isang presidente. Pero Ah. ito nga pare ang sinasabi natin, sa sistema ngayon dapat pansinin ng presidente yon kasi lahat ng kapangyarihan, executive power is with the president. Yeah, exactly. Oo. Sakto. Kakasalanan Oo. talaga ng presidente under the 1987 Constitution. Kaya walang matinong presidente sa nalalabas sa under the 1987 kasi lahat may kasalanan. Because Kahit of the, nga May si Jesus kasalanan Christ na maging presidente ng Pilipinas, may Kulong. hirapang magmilagro. kaya nga pag Sistema kami natin. kaya nga pare, di ba minsan alam ko may nagtanong sa'yo, gusto mo ba maging presidente under the 1987 Constitution? Barangay kagawad na lang, pare. Ayoko rin. At least yung barangay kagawad, malapit ka sa tao. Pero yan talaga. Yan. Again, this is not about personalities. Kasi alam naman natin yung matagal tayo nasa gobyerno rin. It is the limitation na pag meron kang gustong gawing matino sa loob ng isang bulok na sistema, isusuka ka. Kasi hindi matino yung sistema eh. Bulok nga eh. So, lahat ng matino, mabubulok. Either kainin ka ng sistema, tunawin ka, maging parte ka ng sistema, o isuka ka. Ganon ang sitwasyon natin ngayon. kung i-decentralize natin yung kapangyarihan ng gobyerno, hindi po ba magiging problema yung insurgency na mas lalong lalakas sila dahil wala nang ganong kapangyarihan yung national government na puksain sila? Ay hindi Ka-Federal Henry. Dahil mananatili naman na iisa lang ang ating armed forces at iisa lang yung Philippine National Police. At yan ay federal pa rin ang karakter. Ang kapangyarihan ay nandun pa rin sa federal government, dun sa ating national security and defense, both internal and external. No? Dahil yun nga, mas makaka-focus nga ang national government dahil hindi na niya poproblemahin yung mga maliliit na problema. So mas matutugunan yung mga problema ng national security. Bukod dyan, dahil mapauunlad sa ilalim ng sistemang federal, mapauunlad yung ekonomiya ng mga iba't ibang rehiyon at mga lalawigan natin, mababawasan ng malaki yung dahilan kung bakit meron tayong insurgency. Kasi alam naman natin, ang punot dulo ng insurgency sa atin ay kahirapan, lalo yung kahirapan ng mga magsasaka. Dahil kung ating babalangkasin sa kasaysayan, ang pinagsimulan ng ating insurgency ay yung peasant rebellion nung matapos ang pangalawang digmaang pandaigdig. Yung mga magsasaka na pag-araw ay nagsasaka at gabi ay gerilya, ay naunsyami doon sa naging palakad ng gobyerno nating unitary matapos ang Second World War. Dahil nanatili silang mahirap at nanatili yung kontrol ng mga oligarko sa mga lupain. Kaya yung cry for social justice ay nauwi sa isang rebellion ng mga mahihirap. So kung masusolusyonan ng federalismo yung problema ng kahirapan, ay malaking dagok yan dun sa insurgency proponents o dun sa mga nagsusulong ng insurgency. Mawawalan ng malaking dahilan ang mga tao para sumama. Tama yun kasi kailangan i-root cause analysis mo yung insurgency, di ba? So may 4 o 5 major reasons yan. Tama si Parinding. Andiyan dyan yung issue ng lupa. Andiyan dyan yung issue ng injustice sa mga manggagawa. Nandiyan dyan yung issue ng injustice sa ating mga indigenous peoples. Nandiyan dyan yung issue natin ng kawalan ng representasyon
na mga basic sector sa political exercise of political power, at marami pang issue na talagang nagiging ugat. At ang dulo nito, kaya may insurgency ka, ay dahil mahirap yung tao, tapos hindi lang mahirap, ginawan mo pa ng kawalang hiyaan at tinanggalan mo ng hustisya. At yun yung pare yung kinikwento sa atin ng indigenous people leader na narinig natin, na yun daw kanilang tribe, yung Subanen tribe, is very peace-loving. Wala ngang death penalty sa kanila. Lahat ng kanilang law system, customary law, ay para sa amicable settlement. Pero ganun man yung kanilang kultura, tinutulak sila ng isang sistemang kulang ang hustisya para magrebelyon. Kaya 30% ng kanilang mga member tribes, siya nagsasabi nito, hindi tayo, INPA. So, ibig sabihin, hindi lamang ito issue ng mahirap ka na, kundi mahirap ka na, binubusabos ka pa ng mga may kapangyarihan. Pero under the Federal Constitution, una, malinaw na bibigyan ng kapangyarihan ang mga basic sectors na nagiging kadalasan ay rebelde. Pangalawa, malinaw na binibigyan sila ng kapangyarihan dahil sila yung inilalagak ngayon sa posisyon ng kapangyarihan. At number 3, dahil ang ekonomiya ay paunlad rin nga, sabi ni Paring Ding, tama yun, ay mawawala na yung isang aspeto, which is kahirapan sa kanayunan. And ultimately, if manatili pa rin yan, ay napakalakas, mas malakas ang national government pagdating sa national security, kasi yan talaga yung number 1 niyang role. The role of the president as commander-in-chief becomes primordial in a federal system, because hindi na problema ni presidenteng mamigay ng bigas, hindi na problema ni presidente na mamigay ng gamot, hindi na problema ni presidenteng mamigay ng eskwelahan. Yan ay nasa region na. Ano ngayon ang matitira kay presidente? He is truly a commander-in-chief, a chief economist, he is the chief diplomat, di ba? And he is the architect of maintaining the unity and solidarity of our country. At dahil doon, kailangan niya ng mga kapangyarihan, higit pa sa kapangyarihan niya sa 1987 Constitution. Kaya dito sa sinasabi natin pare lagi yun, di ba? The design of the Bayanihan Constitution is parang French president. Di ba? French with president the German style parliament. With a German parliament. Hindi lang natin tinawag na parliament yung federal parliament, tinawag natin siyang Congress. Kasi yun ang alam ng tao natin eh. Pero actually, napakamakapangyarihan ng presidente dahil ang pangunahin niyang trabaho, siguraduhin na walang mawawalang teritoryo sa Pilipinas, siguraduhin na mananatiling isa tayong bansa, malakas na bansa, malakas ang ating national security, maayos ang patakbo sa ating mga pulis at mga sundalo. Na yan ang gusto ni Presidente Duterte. Pero hindi laban sa atin, kundi laban sa mga tao at mga bansa na ang nais kunin tayo at bawasan ang ating teritoryo. Na mga meron dumating diyan na pumasok na mag-instigate ng secession. Malis na kayo diyan sa Pilipinas. Hindi pwede 'yun. May kapangyarihan si presidente para siguraduhin hindi makakaalis ang kahit anong rehiyon sa ating bansa. At hindi yan pwedeng makuha sa atin ng ibang bansa. Pwede silang yung ibang bansa pwedeng pumasok. Pero oras na pumasok sila, bawal na silang lumabas. Pwede silang sumali sa ating Federal Republic. Yeah. Welcome. Pwede. Like yung Sabah, pwede nating tanggapin. Oo, pwede. Kung gusto ng Sabah na sumama sa ating federation, pwede. Yung Singapore, gustong sumama ng Singapore sa federation natin, pwede. Yung Hawaii, kung sumali ng Hawaii sa atin, ang daming Pilipino ron eh.
Yung Taiwan, gusto ng Taiwan Ah. sumali sa atin, pwede. Pwede. Ah, Pwedeng madagdagan, hindi pwedeng bawasan. Oo, Yan. pwede magdagdag, bawal bawas. Sir, nabanggit nyo kanina ang tungkol sa sectoral representation. Paano po ang mga party list natin under the Bayanihan Constitution? Ano po yung mangyayari sa party list? Kaya ni Paring Ding yan. Alam na alam ni Paring Ding yan. ano ito? Ito yung isa kasamang Henry doon sa tinatawag nating political reforms. Marami ang political reforms na ginawa dito sa Bayanihan Federalism Constitution. At yung party list system na yan, yan ay nireforma ng CONCOM. Bakit nireforma? Kasi alam naman natin na ipagpaumanhin po ninyo yung ating gagamiting salita, mga kababayan. Yan po ay binastos na ng husto. Di ba? Binaboy na. Binastardize na yung party list system. Maganda yung layunin. No? Pero bukod doon, kasi nga nabanggit kanina ni Paring Wendell yung design ng ating Kongreso. Yan. Paano ba ang design ng ating Kongreso? Ang representasyon ay dalawang klase. Una, yung representasyon ng mga federated regions. Yan ang Senado, na tinitiyak na lahat ng region ay may kinatawan. Doon sa Kamara de Representante o yung House of Representatives, ay dalawang klase din ang representasyon. Una, yung representasyon ng mga distrito, geographic. Pangalawa, yung representasyon ng mga political party, hindi na party list. No? Magiging 40% ng Kamara ay ang iboboto ng tao ay partido politikal. Yung ating party list, ang mangyayari dyan ay sila ay dapat within ilang taon pa yun, 12 years, matapos maratipikahan itong ating proposed constitution, magko-convert sila slowly into genuine political parties. Pinalalakas natin yung party list. Hindi na kayo party list, hindi na kayo second-class citizen sa Kongreso, kundi kayo ay magiging full-fledged political parties na. So kung halimbawa, meron tayo ngayon na palagay natin mga 10 party list organizations ng mga magsasaka naglalaban-laban para sa pwesto sa Kongreso, watak-watak. Ang mangyayari at ito ay meron ding mandato sa konstitusyon na sila ay tutulungan yung mga marginalized and underrepresented sectors, tutulungan sila na magtayo ng isang matatag at malakas na partido politikal. So pwedeng magsanib yung mga party list ng isang sektor, magtayo sila ng isa o dalawang partido politikal, sumabak sa halalan para sa House of Representatives, ang nakareserbang pwesto para sa kanila ay doble nung ngayon. 40% na ang upuan para sa kanila. Hindi na lang 20%, 40%. At dun sa unang 3 halalan ay nire-reserba natin yung kalahati ng 40% na yon para dun sa marginalized and underrepresented sectors, yung 5. Magsasaka, manggagawa, urban poor, indigenous people, at saka fisher folk. Ginagarantiya na yung kalahati ng 40%, bali 20% nung kinatawan ng political party organizations o political parties ay mapupunta dun sa kanilang 5 sektor na yan. Yan. Kaya ano yon ang actual numbers, 80 congressman yon na naka-reserve sa marginalized. Pero ang total nun 160 na naka-reserve, naka-allocate sa mga partido. Kaya ang difference dito sa party list, ngayon ang party list 2, 1, 3. Kaya ang ginagawa, pinaghahati-hati yung mga boto ng mga sektor. Sa dulo, walang nananalo. Di ba? Hati-hati. Marami tayong indigenous peoples. 8 milyon, 10 milyon, 12 milyon. Pero ni isang IP, walang manalo sa party list.
Bakit? Kasi nga ang Opo. style biyak-biyak at kung magsasama-sama naman kasi sila, Watak-watak. ang makukuha lang Maraming nila upo. 3. Mm. 'Di ba? 3. Dito pag nagsama-sama yung yung 10 milyon na 'yon sa isang partido, ang makukuha nila 16. Minimum. 'Di ba? Minimum 16 na makukuha nila, 'di ba? So, ang design ngayon kaysa katulad ng ginawa ng 1987 Constitution at ng jurisprudence, dahil nga ang problema na naman dito sa ginawa ng ng 1987 Constitution, na meron naman nakalagay pare as may be provided for by law. 'Di ba? So, ayan na naman yung phrase na yan. Ayan, di naburara yung maganda sanang konsepto ng party representation. Yun talaga ang ibig sabihin nun proportional party representation. Kinonvert ng 1987 Constitution to party list. O, di naburara. Pero tayo binabalik natin sa original. Dito, kung pinaghati-hati ang mga sektor at dulo nga, nagkaroon pa ng desisyon, hindi na sektor yan, free for all na yan, kaya pasukan na yung mga dynasties. Yung hindi manalo sa district congressman na anak ng congressman, nilagyan ng sariling party list. Di ba? Yun namang nakaupo at pwede pang umupo yung tatay na congressman, nagtayo ng party list para sabay na silang congressman ng anak niya. Di ba? Yun ang totoo. Realidad yan. Pero dito, hindi natin pagbibiyak-biyakin ng sektor sa ilalim ng federalismo. I-unite sila, magkaisa kayo dahil mas malakas kayo, mas united kayo, mas marami kayong mailalagay na representative sa party list kasi yung proportional party kasi walang limit. Kung ang bumoto sa iyo 100% ng lahat na ikaw yung partido na na ibinoto ng lahat ng tao para umupo sa party list. Alam mo kung ilan ang congressman ng partido na 'yon? Halimbawa, yung Katipunan Party, example, siya lang ang binoto ng tao, nag-landslide siya 100% o 95% nakuha niya sa mga party representation. Alam mo kung ilan ang congressman niya? 180. Siya maglalagay ng congressman, 180. Ngayon, makakuha ka ng 10 million. 3 lang ang congressman mo. Kahit 20 million na makuha mo, 3 lang ang congressman mo. Ganyan binurara yung proportional party. Pero under Article 5, 180 pwedeng maging isang partido kung talagang ganun silang makalakas. Pero kung halimbawa may 3 partido, nakakuha yung isa ng 30%, nakakuha yung isa ng 25%, nakakuha ng isa yung 25 plus 30, 55, 45%. So 45 times 180 nung Party A, nakakuha ng 45% ng boto. So kung ang botante natin 60 million na nakakaboto, 40 million, sa 45%, mga mga nasa 17 million, nakakuha ka ng 17 or 18 million. Ang number ng congressman mo, kung 45% of 180, ay almost 80. 76 Almost 90. something. Oh. So almost 90. Yun namang nakakuha ng 25%, makakakuha naman siya ng divided 45 na congressman. Yung nakakuha ng 30%, makakakuha naman siya ng tawag dito, 30% times 180, makakakuha siya ng 48 congressman. 48. So 48 plus 45, yung 48 na congressman ang nakakuha ng 30%, 45 makukuha nitong nakakuha ng 25%. So ilan na 'yon? Yung itong nakakuha ng 45%, 87. 87. Ang congressman. Kasi so very nga powerful ang mga partido, hindi personality. Kasi nga nireforma natin yung ating party system, pinalakas natin at ginagawa nating public institutions ang mga political party. At dahil gusto nga natin na ang mangyari, ang politika natin ay hindi personality based kundi party based. Yung mga partido na may mga magagandang ideolohiya, prinsipyo at plataforma de gobyerno, yun ang iboboto. So magiging party politics na tayo. Opo.
paliit ng paliit yung impluwensya ng personality-oriented politics natin. Hindi ko alam ba't naging ganun ang party list natin. Kasi nung una, mayroon ako natatandaan, may isang party list representative dito sa Cebu na yung ni-represent niya isang partido, yung PROMD, partido ni Governor Lito Usmeña. Ito. Pero nagkaroon ng kaso, parang matanggal siya. Kasi Oo, nga, kasi naging malaking usapin sa Korte Suprema yung yung interpretasyon ng provision sa Constitution at saka yung tinatawag natin na party list law. So nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon ang Korte Opo. Suprema hanggang sa itong pinakahuling interpretasyon ay iba-iba na ang yung regional parties ay pwedeng kasali sa party list. Pwede rin kasali yung mga organisasyon ng professionals at kung ano-ano pa. Hindi ba? Tapos hindi kinakailangan na ikaw ay kabilang ng sektor. Kung halimbawa ay ikaw ay advocate kahit hindi ka. Halimbawa, ako ay dealer ng fertilizer. Nagbebenta ako ng abono sa mga magsasaka. Pero kunyari sinasabi ko, ako ay advocate ng welfare ng farmers, karapatan ng farmers, ay pwede kong ikatawan yung magsasaka sa Kongreso. Halimbawa, wala naman ako pag-aari na security agency. Hindi naman ako security guard. Pwede ako maging kinatawan ng security guard sa Kongreso. Di ba, kinatawan nga ng security guard na party list, anak ng dating presidente. So, gano'n na yung kaya nga labo-labo na ito party list system natin, magulo na. Magulo na. Mas lalong pinagulo ng korte. Sana ito na yung solusyon, yung ating bagong konstitusyon. Malaki ang mababago. Magkaroon na ng totoong representation yung mga marginalized sector. Tama. At mangyayari lang yon kung babaguhin natin yung konstitusyon. Di ba? Pero hindi lang ito pwede na yung, ito lang ang baguhin natin, ito lang yung baguhin natin, ito yung baguhin natin. Kasi nga, kasamang Henry, ka-federal na Henry, tagni-tagni, Tagalog, paano bang mas maganda? Kawing-kawing, dikit-dik, magkakawil, magkakadugtong, magkakasama. Sa English, ano ba yan? Interconnected. Ang mga problema natin, dahil nga ang tawag na dyan namin dun sa ay mga complex problems. Hindi na lang pwedeng, ito solusyonan natin to, ito solusyonan natin, ito solusyonan na. Hindi pwede. Kasi nga failure of the system na. It's a systemic failure. And when you have a systemic failure, the only answer is systemic solutions. At ito yung pinipresent ng Federal Constitution na ginawa ng Consultative Commission. Kaya minsan magtataka sila, bakit lahat ng tanong may sagot? Diba? Lahat ng issue ay mayroong nakalatag na solusyon. Kasi nga, hindi naman advocacy ang ginawa ng CONCOM. Ang ginawa ng CONCOM ay konstitusyon. At ang konstitusyon kailangan ay kumpleto. Lahat ng problema natin, kailangan mong makita ang solusyon dito sa ating konstitusyon. Kasi pag walang solusyon ng konstitusyon, alam mo kung anong ibig tawag doon? Constitutional crisis. We cannot afford a constitutional crisis. Kasi yan ang nangyayari ngayon sa Amerika. Di ba? Yes. Nagkakaroon sila ng constitutional crisis. So they also are facing these kinds of problem because they also there are also issues there with regards to their system. Now, the point is, dito sa atin, gusto pa rin ba natin ng tagni-tagni, yung tapal system? Samantalang ang sakit, pare, ay, ano yung tawag natin? Yung total organ failure. Ang gusto, lagyan tayo ng dahon sa noo. Band-aid, band-aid. Band-aid, band-aidan. Hindi na. Sabi nga ni ng araw, yung sinasabi ni Rizal, may cancer. Pero ang gustong gamot
yung paracetamol. Hindi pwede, hindi pwede. Kapag ikaw may cancer, pagka ikaw ay systemic organ failure, ang kailangan mo ay major major surgery, major na Operation. operation para ma-solve yung problema. Ang gusto nung sinasabi sa atin, di pwede na to, unti-untiin natin. Baka patay na yung pasyente pagka natapos nyo. Baka wala na kayong abutang bansa kapag ang ginawa nyo patuloy na ganyan. Kasi ito yung ginagawa sa atin ng pandemya ngayon. Yun ang nakakatakot doon. Baka wala na tayong abutang bansa. At yung mga anak natin, mga apo natin, wala nang masabing bansa na tunay na kanila. Totoo yan, sir. Marami ang nagsasabi na hindi naman kailangan nating baguhin yung sistema kasi ang dapat lang baguhin sa atin yung mga leader na mga kurakot daw. Saka yung kultura natin, yung yung attitude natin. Pero sabi ko, may mas malaking problema. Kahit naman magbago yung isang tao, kung ang sistema ay hindi mababago, mayroon pa ring limitasyon sa kanyang magagawa para sa bayan. So hindi niya magagawa lahat. Tulad ng nangyari kay kay Digong, di ba? At saka ilang presidente na yung naging ilang tao na yung naging presidente natin pero wala pa ring pagbabago dahil nasa sistema yung problema. Hindi nasa tao. So totoo yan, sir. Kailangan na natin baguhin yung sistema. Kaya ang hamon natin sa mga taga Cebu, kayo nagsimulang pumatay sa mananakop, anong gagawin ninyo? Di ba kayong tumira kay Lapu-Lapu? Kay Magellan. So baka panahon na para yung mga taga Cebu naman uli ang magsimulang tumira sa unitary system. Yeah. Kung paano nagtanggol ni Lapu-Lapu ang ating bayan, kayo din, pagtanggol natin at we look to the leadership of Cebu. Yes, sir. Oo. So maraming salamat sa Ka-Federal Ding at Ka-Federal Wendell. Parang wala na tayong oras. Siguro dapat magkaroon pa tayo ng third part, no? Para mas marami pa tayong mapag-usapan at matalakay ng mga bagay-bagay para sa ikabubuti ng ating bansa. Mayroon po kayo maraming salamat din, Henry, sa sa mga maganda, mga insightful yung napag-usapan natin, and thank you for doing this for our people in Cebu. At napaka-importante nitong role na ginagampanan mo sa pagsusulong natin ng federalismo dyan sa ating mga kababayan sa Cebu, sa mga Cebuano, sa buong Visayas, sa buong mundo na nandiyan dyan ang ating mga kababayan from the Visayas. At natutuwa kami. Daghang salamat sa lahat ng effort ng mga taga Cebu with regards to federalism, at maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayang mga Cebuano sa inyong patuloy na pagsasaliksik at pagtatanong upang maintindihan pa natin lalo itong ating federalismo. So maayong adlaw at maraming salamat po sa inyo. Ayan, Ding. maraming salamat kasamang Henry, maraming salamat Ka-Federal Wendell, at siyempre dagang salamat po sa ating mga kababayang Cebuano, Bisaya, no, lahat po ng nandyan sa Kabisayaan na nanonood sa atin, sa Mindanao, pati dito sa Luzon at sa ibang bahagi ng mundo na nakasubaybay dito sa ating usapang federal. Nawa po tayo ay patuloy na isulong itong ating pagbabago ng sistema para po sa bagong pag-asa sa ating lahat. At tumalab po sana sa ating puso itong pangangailangan para sa pagbabago ng ating bansa, pagbabago ng ating gobyerno, pagbabago ng ating lipunan, at pagbabago nating lahat para po sa isang bagong pag-asa. Maayong adlaw po sa ating lahat. Bago tayo magtapos, Sir Wendell, yung closing prayer natin.
Ayo, let us put ourselves in the presence of our Lord and let us recite the serenity prayer. God grant us the Grant us serenity serenity to to accept accept the things that we cannot change, change to the courage to change the things the that we things that can, we can, and the the wisdom wisdom, to know the the difference. difference. Amen. 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 Maraming pong salamat sa muli. Ito po yung Kokabildo Federalismo signing off. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Dagang salamat, Henry. Dagang salamat. Dagang salamat, Paring Bing. Salamat. God bless us all. God bless. Señor Santo Niño, lugar sa katahumog gugma para kaninyo, lain-lain turista sa sinulog malingaw, maanyag na Cebuana, gigigugma ko ikaw. Los kilos sa Liloan, langgit sa Bantayan, mag-shopping sa Gaisano, mag-beach na sa Hudson. Cebu, Cebu, I'm really longing to see Cebu, Cebu. Kumubiyak nimo, palanggat ko ang kanindot nimo. Sisigaw ko sa buong mundo. Cebu, 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 Cebu. Muhangyo ka sa piyo kung padung ka sa mango, sa kayong tatanilya kung para sa Santiago, paggawa sa San Carlos, sa Belvic Mananaw, kinasal mo koslato sa kakarang mga ampaw. Sista sa Lapu-Lapu, Atlas sa Toledo, pagsuri mo sa Fuente, may barbecue o puso. Cebu, Cebu, I'm really longing to see Cebu, Cebu. Yung kumubiyak nimo, palanggat ko ang kanindot nimo. Sisigaw ko sa buong mundo. Cebu, 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 Cebu. Ganang mula yung pamangkol kung ana-ani mo ang kasing-kasing ko. Kinahanglan nga may bawal mo, nga ikaw lang, ikaw yun ang gihigugma ko. Pagabot sa kagabi, ang boulevard ang magtipon, magdiskota sa plaza, diskoral sa Cabon, sa Fort of Capitolia, Bukit Tap, San Jose, Tanaw, Cambuli, Jones of Town, sa Pasig ug Mandaue. Reclay UV ug Waiko, Kawasan sa Badyan, ug sa Cross ni Magellan,